What's up mga kaduo? It's Brian again of Kid and Dad Moto Vlog. Kumusta po kayong lahat? Yan, so it's time for another video. And for today, so you can see dyan sa ating background video, yan po yung isa sa aking mga ride sa Marilake or sa Tanay Rizal. Yan. So ang still ang gamit po nating motor dyan is yung current nating motor, which is yung Triumph Street 765 RS. And of course yung ating re-reviewin for today or bibigyan ng short usage review or short ownership review yung ating Pirelli Diablo Rosso 3. Naka 1,500 kilometers na po tayo dyan. So I think it's already the time para bigyan natin siya ng mga opinions, mga reviews and lahat ng aking mga experiences gamit po yung gulong na yan or yung goma na yan. So si Diablo Rosso 3 po ay isang road tire, road focus tire. So pwede nyo rin po siyang ipang track day. However, it's best advised na up to medium pacing lang. Hindi po siya recommended na sobrang i-maximize nyo po at walwalin nyo po sa racetrack kasi yun nga po, road focus po itong tire na to. So ano nga po ba yung kanyang mga advantages, ano yung kanyang performance, magkano yung kanyang presyo, yung kanyang longevity, and so on and so forth. So yan po yung mga pag-uusapan natin for today. Yan. So unahin po natin yung, of course, yung kanyang presyo muna. Si Diablo Rosso 3 po, yung aking gamit is 120 by 70 yung harapan and 180 by 55 naman po yung likuran. So ang presyo po niya mga yung sizes na yan, yung pair na yan is around 23,300 kay Caloocan Sales. Ayan. So meron din po dyan mga ibang sellers like si Takara Tires. So yan po yung presyo po niyang pair na yan. Okay? So kung ikukumpara po siya doon sa ibang mga models like yung Supercore sa mga SC series, medyo malayo-layo po yung yung difference po ng price, like approximately mga 7,000 or more yung kanilang price differences. Ayan. So ayun, punta naman po tayo sa kanyang performance. Yan. So as you can see, medyo na lalaro ko naman siya ng maganda sa Marilake. And so far, satisfied naman ako sa kanya with a few times na medyo nag-alangan ako sa kanya or may mga few times na nagkaroon ako ng parang semi-bad experience sa kanya. However, hindi naman siya ganun kalala and hindi naman niya kasalanan totally yung bad experience ko. Like, I think nangyari yung sinasabi ko dyan sa ride na yan. Pagpasada ko ng Devil's Corner, paakyat po, papunta sa Manukan. Sinagad ko po kagad yung aking lean angle doon sa pakanan na yung pababa po sa may DC, kung familiar po kayo dyan, kung dumadaan po kayo dyan. So ang nangyari po is medyo nag-chop yung likuran ko na suspension and medyo nagkaroon po ng lost traction. So ang nangyari is medyo nag-slide or nag-skid yung kanyang likuran, causing me to parang halos maglo-low side na. Ang kagandahan is yung ginagamit natin na bike, maganda po yung kanyang electronic assist, yung kanyang traction control. So medyo napigilan niya yung bike from low siding and nakatakas po ako from having a low side. However, yun nga po, parang never pong nangyari sa akin yung ganyan scenario with my previous bikes. Marami na po tayong mga naging bikes before tong Street Triple. So
yun, first time ko na experience sa kanya and first time ko kasi nakagamit nitong Rosso 3. So lahat po ng mga previous bikes ko are equipped with the Super Corsa SC2. Yeah, so malayo po talaga yung performance and feeling po nung Super Corsa 2 compared dito sa Rosso 3. Kasi doon sa Super Corsa SC2, napakataas po ng confidence feeling nun. As in, mararamdaman mo po na yung goma ay talagang planted at dikit na dikit sa sahig, and it's traveling through the motorcycle papunta po sa handlebar. So mararamdaman nyo po talaga at in your fingertips, in the palm of your hands, na talagang kapit na kapit po siya sa kalsada. So parang binibigyan kanya ng extra boost na iwalwal mo pa, ilin mo pa kasi kaya ko pa. Parang ganun po yung si SC2. However, using itong Rosso 3 for 1,500 kilometers, I always find it parang medyo mababa yung confidence feeling. So ang translation po niya sa aking performance ay medyo bawas talaga siya, kasi parang parang takot akong i full throttle. So kunyari si SC2, napapatakbo ko siya, kunyari for example lang, hindi ko sinabing ito yung takbuhan ko sa twisties. Kunyari napapatakbo ko si SC2 ng 100 sa kurbada. Si Rosso 3 mga 80 to 90 lang. So ramdam ko kasi na parang hindi ganun ka-planted, hindi ganun kadikit yung goma niya sa sahig. However, also please take into consideration na ang ating pinagkukumpara po ay itong Street Triple RS po is a naked bike, and yung mga previous bikes ko po are all sport bike. So sa riding style pa lang po talagang lamang na si sport bike pagdating sa cornering. So siguro may factor din yung pagiging bawas ng confidence feeling ko when riding this Street Triple 765 RS. Yan. So siguro hindi talaga lahat isisisi dun sa Rosso 3 kung bakit mababa yung kanyang confidence feeling. Ayan. So ayun. So isa pa sa performance, si Rosso 3 medyo maganit siya sa cornering, no. May intindihan agad yan nung mga katulad ko na mahilig sa aggressive riding doon sa mga binabanking yung kanilang mga motor. Ang ibig ko po sabihin ay talagang babatakin mo pa yung motor or hahatakin mo pa yung motor bago mo siya mapahiga ng gusto. Unlike with the Super Corsa SC2, talagang that wheel or that tire is really willing to lean more. So talagang gustong-gusto niyang humiga, kahit konting flick mo lang, talagang hihiga yung goma na yun. And of course yun, take into consideration uli na we're talking about naked bike versus a sport bike. So may factor din po yan. Pero tingin ko kahit na sport bike to sport bike, Rosso 3 to SE2, talagang mas maganda talaga ang cornering performance ni SC2 kasi track tire po yan eh. Ayan. So ayun, and then ano pa ba, sa braking wala naman akong masyadong reklamo sa kanya pagdating sa braking. Never pa naman akong nakapag-engage ng ABS dito sa Street Triple 765 when it comes to hard braking. So sa braking siguro parang tabla lang sila ni SC2 para sa akin. And then punta na tayo sa susunod na category, which is yung longevity. Yan. So dito tayo magkakaroon ng malaking difference between SC2 and Rosso 3 kasi sobrang layo po and sobrang tagal mahubos ni Rosso 3 as compared to kay SC2. Si SC2
approximately mga 2,000 to 3,000 kilometers mauubos na po yung goma na yun, especially if super aggressive kayo. Si Rosso 3, upon reviewing sa mga YouTube, kasi hindi pa naman natin nauubos, nakaka 1,500 kilometers pa lang tayo, ang sabi nila is it can last up to 10,000 to 11,000 kilometers. Yan. So napakalayo po nung difference nila, like times 5. Yan. So nakalimang SC2 ka na, nakaisang Rosso 3 ka pa lang. So that alone will save you tons and tons of money. And of course, like what ang babanggitin po natin, ang opinion ko, hindi naman talaga hindi naman talaga pangit si Rosso 3, no? So syempre pag may kino-compare tayo sa isang bagay na mas maganda, medyo nagiging bias or parang pumapangit ng gusto yung image ng inferior na product na model. But in this case, sasabihin ko lang na hindi po pangit si Rosso 3 in any way. Ayan, maybe inferior lang siya kay SC2, but for a rider like me na hindi naman talaga ganun, hindi naman talaga ako professional, I'm not competing, pang road ko lang, pang daily and pang once a week canyon carving or twisties. Yan, si Rosso 3 is more than enough. Yan, and of course yun nga, sinabi natin yung longevity, parang mag-e-enjoy ka dito sa goma na to kasi performance pa rin siya. It will still give you a lot of performance, and at the same time hindi po kayo magagastusan masyado kasi nga matagal siya maubos. Ayan, yun. So that being said, it's time to end this review. Yan, iiwan ko na lang po kayo with the remaining video in the background. Yan, hopefully wala na rin pala kasi ayan, nasa ano na rin tayo, nasa Yeis na rin tayo. So it's I think it's already the end of the clip na rin. Yan, so salamat po ng marami sa mga nanood, and hopefully may napulot po kayong aral. And doon sa mga naghahanap po ng goma, yan, Pirelli is one of the best choices. Right, goodbye, see you on the next video.